Ever since I took you to that paradise, there's no turning back. Starting today, hindi na kita titigilan. Until you will say that you want me again. Akin ka lang. At sisiguraduhin kong hahanap-hanapin mo ang mga halik ko. He caressed her face with the back of his hands at inipit sa likod ng tenga niya ang mga buhok na nakatakip sa mukha niya. You made me crazy this past few weeks. Naging stalker mo ka. I even hired someone to investigate your whereabouts. Curse you and your damn sexy body. Delilah Cruz. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tamis ng unang halik. Naalimpungatan si Delilah nang marinig ang doorbell mula sa kwarto niya. Nagmamadali siyang bumangon at tinungo ang pintuan. Nang mabuksan niya iyon ay bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng delivery man. Good morning po, ma'am. Sulat po para sa inyo. Paki-receive na lang po. Ibinigay ng delivery man sa kanya ang sulat at papel na pipirmahan niya. Nang mapirmahan niya ang received form ay umalis na ang delivery man. Nagtaka siya dahil hindi naman siya Carla na kaibigan niya. Lutang kasi ito dahil kakagising lang niya. Kanino kaya galing tong sulat na to? Tanong ng isip niya. Mabilis niya itong binuksan at nagulat siya na makitang anonymous ang sender nito. At ang nakalagay sa loob ay isang invitation para sa isang party. Hindi ko dapat pakialaman ng sulat na to. Bulong niya sa kanyang sarili. Pero nandito na ito. Hindi naman magagalit yun eh. Habang binubuksan ko ang sulat, ay napapaisip ako dahil hindi naman pala party si Carla. You are invited, Miss Carla Manalo, to RD's group of 14th birthday. We expect your presence at Calias Mansion at Jana's Place, Quezon City, 8 p.m. January 4. See you! Nagmamadaling i-denial ni Delilah ang number ng kaibigan niyang si Carla Manalo. Sorry sa istorbo friend Matanong ko lang, ikaw ba may aaten ng party ngayong weekend? Kasi nakalagay dito ang pangalan mo na invited ka daw sa isang party? RDS Group's 14th birthday daw. Wait, what? So totoo palang mga chismis. The Monteverde clan is having a grand party for the company's birthday. But wait, bakit may invitation ka? Nagtatakang tanong naman ng kaibigan niya. Ano ka ba? Hindi ako. Ikaw ang nakalagay dito. Nagtataka din nga ako kasi pangalan mo mismo ang nakalagay sa invitation. Bakit naman ako imbitahan doon? Hindi ko nga ka-close ang big boss mo eh. Ako pa kaya? Sideline kasi noon si Carla sa RDS Group tapos ay nag-ipon lang siya pampaaral ulit. Siguro mga 2 years and a half siya doon. Maybe pumili sila ng mga single at magagandang empleyado na pupunta doon sa party. Alam mo na, for the sake of publicity. Anyways, wala akong balak pumunta. May premyo ka sa akin kapag umaten ka dyan. May lakad kasi ako nung araw na yan eh. Ha? Bakit? Sayang naman. Saad ko. She hissed. Don't you think I'm too old-fashioned para sa mga engranding party na yan? Ikaw na lang ang pumunta. Huwag na huwag mong tatanggihan ang imbitasyon na yan ng mga Monteverde. Malay mo diba, doon ka na makahanap ng lalaking kayang salagin ng mga suntok mo. Tch, pati ba naman ikaw gusto kong ibugaw? Bahala ka na nga sa buhay mo. Mas lalo pa siyang napasimangot nang marinig ang malakas na tawa nito mula sa kabilang linya bago i-end ang tawag. Napahiga siya sa kama sa sobrang inis. Kailangan ba talaga na obligado ang lahat na maghanap pa ng mapapangasawa? Kasi kontento na siya sa buhay na meron siya ngayon. Nagdesisyon siyang magbabad sa shower ng araw na yon. Tumayo siya at hinubad ang lahat ng saplot sa katawan.
Bago pa siya pumasok sa banyo, ay tinitingnan niya ang sariling hubad na katawan mula sa kanyang full-length na mirror sa kwarto. Napabuntong hininga siya. Hindi niya malang ma-imagine na balang araw ay may isang lalaking aangkin ng kanyang katawan. Just like what she had read in the romance books. Once again, she heaved a sigh. Bakit ba ako apektado sa mga panunukso at pambubugaw ng mga kaibigan ko? Tanong niya sa sarili. Iwinaksin na lamang niya ang lahat ng kanyang iniisip habang naliligo sa maligamgam na tubig mula sa shower. Kinabukasan ay naghanda siya para pumasok sa school. She wears a black polo shirt and black slacks which complemented her curves. Nang makarating sa school ay nagmamadali siyang pumasok sa elevator. Nakahinga siya ng maluwag nang ma-realize na 20 minutes early siya. She finished her study at exactly 5 p.m. Pagod na pagod man sa kakaupo, ay napagdesisyonan niyang umalis na at pumunta sa isang boutique kung saan gumagawa ng mga dress para sa lahat ng okasyon. Pagpasok niya sa shop ay bumungad sa kanyang mga nagagandahang mga gowns at dress. "Good evening, beautiful. How can I assist you?" Tanong ng isang sales lady. Naghahanap kasi ako ng dress o gown na pwedeng suotin sa isang engrandeng party ng mga mayayaman. She faked a smile. Gusto niyang batukan ng sarili dahil sa sinabi. Halatang halata na first time niya at wala siyang kamuwang-muwang sa mga party. Napagdesisyonan ko kasing patulan ng inalok ni Carla. Kailangan ko din kasi ng pera ngayon. "Well, since you are a first-timer, let me show you the best gowns and dresses we have." Iginiya siya ng sales lady patungo sa isang area kung saan naroon ang mga dresses na pangsosyalan. Napangangapa nga siya sa sobrang ganda ng mga dresses. Pero ang nakakuha ng atensyon niya ay ang isang black sultry gown na hapit sa katawan. It is simple, yet elegant. And lastly, it looks like very formal, yet sexy. Para siyang magiging Miss Universe candidate kapag susuotin niya yun. "Ma'am, mukhang mahilig kayo sa color black." "Magkano ang gown na yan, miss?" Wala sa loob na tanong niya sa sales lady na nasa tabi niya. "Kung kasali po ang partner nitong heels and purse, mga almost 50,000 po. Sabi po ng may-ari, pwede namin kayong bigyan ng discount." Nanlaki ang mga mata niya dahil sa narinig. "Ano? What the? 45,000 for a dress? Heels and a coin purse? Estudyante lang po ako, no?" Natigilan siya nang may lumapit na isa pang sales lady sa sales lady na katabi niya at may ibinulong dito. Maya-maya pa'y umalis na ang sumulpot na sales lady nang matapos ang bulungan ng dalawa. "Okay ma'am, naka-discount pa po pala ang gown na yan, 75%. So fortunately, you can buy it in a low, discounted price." Wait, talaga? Nagtataka niyang tanong dito. Hindi na siya nagdalawang isip na bilhin ng gown at umuwi na ng bahay nila. Richard's point of view. "Anak, why don't you go downstairs and welcome my visitors? Maraming naghahanap sa'yo sa labas. Marami din nagagandahang dilag sa labas, baka may matipuhan ka." Richard's mother said in a happy tone. Kasalukuyan silang nakatambay sa kwarto niya ngayon at kanina pa siyang pinipilit ng ina na bumaba para kamustahin ang mga bisita. His mother always loved to be in the spotlight kaya mahilig ito sa mga engranding parties. Kaya hindi na siya nakakatanggi ng hilingin nito na magkaroon sila ng garden party sa bakuran nila. Who is he to hinder his mother's happiness? "Come on, Mom. You know I'm too shy for your social activities. Mabuti pa sabihin mo sa kanila na nasa business trip ako at wala ako dito sa bahay. I'm too tired to go downstairs and besides, may pinag-aaralan ako dito sa isang company kaya hindi kita masasamahan. I'm so sorry. Just enjoy the night." He kissed his mother's cheeks. "Basta, bumaba ka kung ayaw mong magtampo ko at hindi kita kakausapin. This is our party for pet's sake." "Mom, between you and me, alam kong nagpapaparty ka lang dahil gusto mo ako makamit ng mga eligible maidens na inipon mo. You can fool anybody but me," he said in a cold, irritated tone. "Mukha ka ng ampalaya sa sobrang pagsisimangot mo,
Bahala ka nga dyan. Huwag mo na akong kausapin bukas kung hindi ka bababa. Galit na wika ng kanyang ina at padabog na sinarado ang pinto ng kwarto niya. He heaved a sigh. Sometimes, his mother has a Dracula-like side. 50 years old na ito pero kung makapagdabog ay parang bata. Labag man sa loob ay nagsuot siya ng gray na tux which his mother prepared for him para sa kaarawan ng kanilang kumpanya. Bago siya lumabas ng kwarto ay sinilip niya mga bisita mula sa bintana ng kwarto niya. He can see the guests having fun while complimenting how beautiful their garden and gazebos are. Inilibot din niya ang paningin sa paligid at nakita niya ang isang business partner niya at ang mga kamag-anak niyang nagkakwentuhan. Tiningnan niya rin ang mga babaeng nakikipag-socialize sa mga bachelors na naroon. Others are already flirting with each other. Napailing siya. He was about to remove his gaze from the visitors until he saw a lady in black. Sultry gown na kumakain mag-isa sa chocolate fountain. She's enjoying dipping every variety of fruits na nakadisplay malapit sa chocolate fondue. Maya-maya ay sinasaw nito ang isang strawberry sa chocolate fountain at kinain ng buo. Ito lang ang tanging tao na ine-enjoy ang chocolate fondue mag-isa. He smiled. Delilah's point of view. Ma'am, wine? Alok naman ng isang waiter na lumapit sa kanya na may bitbit na tray ng iba't ibang liquors. Kinuha niya ang isang kupeta ng alak at tinikman ito. Masarap! Inubos niya ang isang kisap mata ang isang kupeta ng wine. Anong wine to? She unconsciously asked the waiter. It's the Beaumont 1962 by Hidalgo Wines and Distilleries. Regalo po yan ng pamilya Dankworth for the party. Pero ma'am, hinay-hinay lang po sa pag-inom dahil madaling makalango ng wine na yan. Sagot ng waiter. Can I have one again, please? Binigyan siya ng waiter ng isa pang kupetang wine na kapareho ng iniinom niya bago ito umalis. Naghahanap siya ng mauupuan sa paligid ng gazebo. Ngunit wala siyang makita dahil sa sobrang dami ng bisita. Then she saw a mini greenhouse sa hindi kalayuan. Walang mga bisita sa bandang yon dahil bukod sa madilim ay mukhang nakakatakot pang itsura. Dahil na rin sa mga estatwa na nasa harapan ng entrance na ito. Nagtungo kaagad siya sa lugar na iyon at bumuhad sa kanyang mga patay na halaman sa loob nito. At sa pinakasentro ng greenhouse ay may isang table for two. Mukhang abandonado na ang greenhouse dahil bukod sa sirang mga ilaw ay mukha pa itong hindi nalinisan. Sayang naman tong lugar na to kung hindi lilinisan at tatamnan ulit ng mga halaman. Malaki pa naman sana. Bulong niya sa sarili. May tao ba dyan? Tanong ng isang lalaki sa labas na parang papasok sa greenhouse. Mabilis niyang ininom ang isang kupeta ng wine at nagmamadaling tumakbo sa kabilang pintuan ng greenhouse para hindi sila magkasalubong ng lalaki. Patay! Baka restricted area tong napasukan ko. Kung mapansin man niyang wala siyang mapagtataguan maliban sa mansyon, ay nagmadali siyang pumasok sa pinakalikod na bahagi ng mansyon at napadpad siya sa maid's quarters. Napatingin sa kanya ang dalawang mid-50s na babae na naabutan niyang nagkakwentuhan. Ngumiti siya ng alanganin at kinagat ang labi sa sobrang kaba. Tay, huling-huli na talaga ako sa akto. Baka makasuhan pa ako ng trespassing, she whispered. Ano po yung sadya nila? Napangiti na rin ng isang matandang babae sa kanya. Naotel si Delilah. Pwede bang maki-CR? Nahihilo na kasi ako eh. Medyo madami yatang nainom ko. Palusot pa niya. She clenched her fist to calm herself. Nagkatingin na naman ang dalawang maids dahil sa tanong niya. Naanimoy parang hindi makapaniwala na napunta siya doon. Kapag quiet, tiningnan ulit siya ng diretsyo. Pwede po, ma'am. Diretsahin niyo na lang po yan daan palabas ng kwarto namin. Tapos sa may bandang hagdan, meron po ang CR. Yun na lang po ang gamitin ninyo. Nakakahiya naman po kasi sa inyo kung gagamitin niyo ang CR namin. Hindi po kasi presentable. Salamat ho. Nagmamadali siyang lumabas at tinungo ang CR na malapit daw sa hagdanan. Namangha siya sa kabuuan ng loob ng mansyon.
Nagmistula itong palasyo dahil sa mga paintings at mga kasangkapan na halos kulay ginto. Nakadagdag pa sa kagandahan ng mansyon ang malapad at mala-spiral na hagdanan papuntang second and third floor. May red carpet pa ang hagdanan na animoy. Kapag umakyat ka ay makakatanggap ka ng Oscars Award or an Emmys. Nang makita niya ang CR na tinutukoy ng matanda ay nagmamadali siyang naglakad patungo rito. Medyo nahihilo na rin talaga kasi siya dahil sa wine na ininom niya. Mukhang tama nga ang waiter nang sabihin nitong nakakalango ang wine na ininom niya. Napako na tuloy ang noon niya na may isang waitress ang humarang sa pintuan ng CR. Maganda ito at kung iisipin ay parang nasa mid-30s pa lang ito. Medyo matangkad lang ito ng kaunti sa kanya pero sa tingin niya ay matangkad lang ito dahil sa suot na heels. I'm sorry ma'am pero out of order po ito. But you can use the CR upstairs po. Pag akyat niyo po ay may kwarto sa pinakadulo ng hallway. Pwede niyo rin pong gamitin ang CR doon. Sorry for the inconvenience, ma'am. Nakangiting wika pa ng babae. Napabuntong hininga siya at nagsimula ng umakyat papuntang second floor ng bahay. Ano pa naman tong bahay na to? Napakalaki nga pero kulang-kulang na sa CR. Bakit sa second floor pang CR? Reklamo niya. Nagtataka siya kung bakit ba na out of order ang main CR sa mismong araw ng isang magarbong party. Hindi kasi niya lubos maisip na nakalimutan ng mayamang may-ari ng mansyon na ipaayos muna ang mansyon nila bago mag-imbita ng mga bisita. Nakaramdam na siya ng hilo kaya itinigil niya ng malalim na pag-iisip tungkol sa isyu ng CR at inumpisahan niya ng umakyat sa second floor ng mansyon. Nang makaakyat na siya ay natanaw niya kaagad ang pintuan na tinutukoy ng waitress. Pinilit niyang maglakad ng diretsyo hanggang sa nakarating nga siya sa harap ng pinto. Mabilis niya itong binuksan at bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatuksido. Delilah giggled. Sorry po, nandito daw ang CR makiki-CR lang po ako saglit. She said in a tipsy tone at nginitian ng lalaki. Kumunot ang noon ng lalaki na nasa kwarto. What the hell are you talking about? This is my room? The guy said in a cold, familiar tone. Napakunot noo siya. And then, it hit her. Ang bango mo naman. Mr. Attorney, invited ka rin pala dito. Bakit ka andito sa CR? Lasing ka rin ba? Inamoy-amoy niya ang labi at leeg nito. Stop that. As I said, hindi ito CR. Sino ba nagpapunta sa'yo dito? Iritadong sambit ng lalaki sa kanya. Naramdaman niyang nakatitig ito sa kanya, pero agad ding nag-iwas ng tingin. Sorry. Nahihiya ka ba sa akin? Friendly naman akong tao kaya pwede mo na akong tingnan. Napayakap siya rito nang makaramdam na siya ng matinding pagkahilo. Damn that wine. Bakit ba ako nahihilo ng sobra? 2 kupeta lang naman ng wine yun Bigla siyang kumala sa pagkakayakap niya sa lalaki. Nang bumilis ang tibok ng puso niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang titigan siya nito sa mata. He has an ash-gray eyes, tight jaw, and a very manly face. Mukhang maraming babae nang napaiyak nito You know what they say? I am shy when I'm talking to a woman, but definitely a monster when it comes to bed. Unti-unti ulit itong lumapit sa kanya. Umatras siya ng kaunti para matingnan ito na maayos. Wait, anong gagawin mo? Patuloy siya sa pag-atras hanggang sa makalapat ang likod niya sa dingding ng kwarto. What do you think? Hindi ba't pinuntahan mo ako dito para sa isang bagay na hindi ko matatanggihan? He smirked habang pinapasadahan ng tingin ng katawan niya. She gulped. Mukhang alam niya na kung ano ang tinutukoy nito. Nagkakamali ka. Hindi ako nagpunta dito para sa tinutukoy mo. She extended her arms at hinarang iyon sa harap niya na animoy magkahame-hame wave siya kagaya ni Goku sa Dragon Balls. Mas lalo siyang nataranta nang lumapat ang mga kamay niya sa matipuno nitong dibdib. Her heart went nuts. Naghurumentado ang buong sistema niya. You expect me to believe that? Alam kong pareho tayo ng gustong gawin. And for the record, I've been watching you from my window.
You have my eyes glued on you, honey. Kaya huwag ka na magmaang-maangan dahil hindi naman kita tatanggihan. Nanlaki ang mga mata niya. Anong? Hindi niya na natapos ang mga sasabihin nang bigla itong lumapit sa kanya at siniil siya ng halik. Nanlaki naman ang mga mata niya. Nagpumiglas at pilit na itinulak ang lalaki gamit ang mga kamay niya na nasa gitna nilang dalawa, ngunit hindi ito natinag. The kiss was very inviting, and his tongue was savoring every corners of her mouth. She's not good at kissing, but she could say that the man was an expert. She wanted to push him again, but her body was saying otherwise. When the man skillfully unzipped her dress, millions of voltage was sent through her system once again. She can also feel his hand slowly wandering around her body, which lit up the flame inside her. Tuluyan na nga siyang nadarang sa apoy na nadarama. Her body is slowly moving closer to the man, and she began to remove his tux. This is her first time kissing a guy, but she's a fast learner. She copied him and let her tongue also taste the corners of his mouth. She can't stop the burning desire that she's feeling right now. She moaned as soon as the man completely removed her gown and nothing's left but her undies. Muntik na siyang tumili nang binuhat siya ng lalaki at ipinahiga sa kama nito. He kissed her lips once again, down to her neck, at napaungol siya sa sensasyong nadarama. The man just woke up her sexual desires. Mas lalo pa siyang napaungol nang bigla nitong ibinaba mga labi papunta sa baba. He removed her underwear. She attempted to close her legs at naramdaman niya ng lalaki. "Let me taste you," he said huskily. Wala na siya nagawa nang mabilis nitong pinaghiwalay ang mga binti niya. She moaned. Tila nalalasing siya dahil sa matinding init at kiliting na darama. She couldn't take it anymore. "I want you," she said in a low, tipsy tone. Nangihina na siya sa mga kakaiba at hindi pamilyar na sensasyong kumakain sa buong sistema niya. Nang marinig siya ng lalaki ay mabilis itong hinubad ang long sleeves nito at tinalikan muli ang dalaga. She clenched her fists before the extreme pleasure he gave her. He helped her do the job. He kissed her lips once again, but the kiss is different compared to the first one. The man was brushing her lips gently until it reached. Nababaliw na yata siya sa sensasyong nadarama. "Yora," he sounds amazed. He stared at her with full of passion and desire. Saglit siya nitong tinitigan at nag-aalangan na ituloy ang mga balak gawin. "I'm fine. Ituloy mo na." Naaninag niyang mukha nito dahil sa malamlam na ilaw na nagkagaling sa bintana. A smile formed on the man's lips. He kissed her once again, and as he slowly thrusts, she continued moaning. The pain is there, but the intense sensation and pleasure is stronger. She wrapped her legs around his waist. "Please," nangihinang sabit niya. The pain is slowly being replaced by a sweet pleasure inside. Napapaungol siya sa mga sensasyong nadarama. Back arched and she continued to move with him. She moaned louder as she reached her peak. Naramdaman din niya na may kung anong mainit na likido sa kaibuturan niya. The man suddenly lied down on top of her, exhausted and catching his breath. Mahigpit niyang niyakap ang lalaki, habang habal-habal din ang hininga. So, that's what they called heaven. She was an addict, especially on reading romance pocketbooks. She thought that the characters in the story are overacting when they are doing it. She never thought that it was this good. Kinagat niya ang pang-ibabang labi nang makitang tinititigan siya ng lalaki na nakapatong pa rin sa kanya. She blushed. "How is it? Masakit ba?"
He asked with a worried look at nahiga sa tabi niya. No, I'm okay. Nakaramdam siya ng matinding pagkapahiya. Mabilis niyang hinatak ang kumot at tinakpan ng sarili. Good. Because we're not done yet. I'm going to make love with you over and over again. Wika nito at walang pakundangang inalis ang kumot na itinakip niya sa kanyang hubad na katawan at siniil muli siya ng halik. Wala na siya nagawa nang angkinin muli siya nito at dinala muli siya sa paraisong hindi niya inakalang mapupuntahan niya ulit ng ilang beses kasama ito. Nagising si Delilah na nanakit ang buong katawan. Napakagatlabi siya. Pakiramdam niya ay tumakbo siya mula EDSA hanggang Bulacan. Nananakit ang kaibuturan niya at nahihirapan siyang kumilos. She is sore all over. Pakiramdam niya ay parang binugbog siya at napunit ang kaibuturan niya sa kirot na nadarama. Mabilis siyang tiningnan ng wall clock sa kwarto ng lalaki at 5:00 pa lang pala. She wrapped her naked body with a blanket at sumilip sa bintana ng kwarto ng lalaki. Wala nang mga bisita. Nilingon niya ang lalaking nakahiga sa kama at mahimbing ito natutulog. She smiled. She can still remember what they did last night. Hinaplos niya ang labi at ang leeg niya. She could still feel the sensation of his kisses on her lips and skin. Bigla naman siyang nawala nang ma-realize na 3 rounds sila kagabi. Napukpok niya tuloy ang ulo. Ano ba kasing pumasok sa isip ko? Bulong na tanong ng dalaga sa sarili. She let a man do things with her body multiple times. Ano na lang ang sasabihin ng mama niya? Na isa siyang pariwarang babae? But on the other hand, she felt happiness. Unang beses niyang naramdaman na isa siyang ganap na babae. Na masaya palang maging isang babae. He made her feel that. Inilapit niyang mukha sa lalaki at hinalikan ang labi nito. Nakaramdam siya ng excitement. Thanks for making me happy last night. She smiled. Nawala ang ngiting iyon nang may ma-realize siya. Kailangan niya ng kalimutan ng estrangherong lalaki dahil alam naman niya sa sarili niya na one night stand lang iyon para dito. The way he had sex with her made her realize na sanay na ito sa pakikipagtalik. Sanay na ito sa mga one night stands. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Hinalikan niya ito sa noo at nagmamadaling isinuot ang long sleeves nito. Nagdesisyon siyang pumasok sa walk-in closet ng lalaki at nanghiram ng dissenting shorts. Hirap ang maglakad dahil sa sakit ng katawan ay nagawa niya pa rin pumasok sa closet. Mabilis siyang hinanap ang mga pambahay nitong damit. Sa dinami-rami ng nakadisplay roon at pinili niya ang basketball shorts na to. Ang yaman naman talaga ng lalaking to, she said unconsciously. Naaalala niya kagabi ang mga pinagsasabi niyang anak siya ng isang businessman. Nanlaki naman ang mga mata ni Delilah nang makita ang mga awards at diploma na nakadisplay sa malaking walk-in closet. Nakaprint din sa mga certificates ang pangalan ng binata, Richard Calya. Naestatwa siya sa kinatatayuan. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig dahil sa nalaman. She had sex with the one and only Richard Calya. Kung minamalas ka ba naman, nakapag one night stand siya sa boss na bilyonaryo? Ano ba itong pinasok ko? Inis na tanong niya sa sarili. Bakit hindi malang pumasok sa isip niya na nasa mansyon nga pala siya ng mga Calya? Bakit hindi niya naisip na baka nga boss ito na nakita niyang nakatuksido kagabi? Nagmamadali siya nagsuot ng shorts at pinulot ang mga saplot niya sa sahig at lumabas na ng kwarto nito. Nakahanap naman siya ng exit route na madaling ma-access. Nang makarating na siya sa guardhouse ay bigla siyang kinabahan. Paano siya makakauwi? Tiyak nahaharangan siya ng mga gwardya dahil maliban na lang sa buhok niyang sabog dahil sa mga pinagagagawa nila ng lalaking yung kagabi ay hindi pa presentable ang mukha niya. Eksakto namang may isang taxi na walang pasahero ang papalapit sa direksyon niya na malapit lang sa maid's quarters. Mabilis na sumakay si Delilah sa sasakyan hanggang sa makarating siya sa bahay nila. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang mahimbing na natutulog ang kaibigan niya sa kwarto nito. Tinungo niya na ang kanyang kwarto at mabilis na nag-shower. Sorry po sir, wala po talaga kami nakitang babae na lumabas kaninang madaling araw.
Richard heaved a sigh as he looked at the guards with obvious disappointment. Naiirita siya dahil tinakbuhan siya ng babaeng yan. Nagising si Richard ng alas 7 ng umaga, ngunit nabiglang binata nang maramdaman na wala na itong katabi. Napabalikwas naman kaagad ang binata. Nang bangon at hinanap ang misteryosong dalaga. He liked her last night. He wanted to get to know her better. Pero ni pangalan nito hindi niya nakuha. Sabi pa niya, anak siya ng isang businessman. It's okay mga mbo. But the next time maging mahigpit na kayo sa mga papasok at lalabas ng mansyon. Opo, bossing. Pasensya na po talaga. Mabilis siyang sumakay sa kotse niya at pumunta sa law firm na pag-aari niya. Pilit niyang iwinawak sa isip ang mukha ng babae kagabi. He always do one-night stands, pero hindi niya maintindihan kung bakit parang nagigilty siya sa ginawa niya sa babae kagabi. Maybe because she's a virgin? Napailing siya. Or maybe he wanted her again. Bulong ng isip niya. Napailing siyang muli. She's just a plain Jane. Nothing is special about her. Except when it comes to bed. She can wake up the beast. No, scratch it. His innermost desire that is sleeping inside him. She could please him, and she knows where his pleasure spots are without even trying. As if she mirrored his pleasure. Napailing si Richard. Why is he affected? He could hook up another woman whenever and wherever he pleases. And then it hit him. Oh, Mr. Attorney, bakit ka nandito? Makiki-CR lang ako. Naaalala niyang tanong ng babae sa kanya kagabi. Right. He has this cheerful expression in his face now as he dialed his secretary's number. There's a big possibility that the woman he shared his bed with last night will work inside his law firm. OJT. He mean to himself. Hello, Vincent? Hiramin mo sa HR department lahat ng biodata ng mga babaeng employees natin. Put it on top of my office desk. I'll be there in 20 minutes. Yes, boss. Bakit hindi ka na naman papasok, Delilah? Kaka-absent mo lang nung nakaraan na. Tanong ng kaibigan niyang si Carla sa kabilang linya ng telepono. Sorry girl, masama kasing pakiramdam ko eh. Nananakit ang buong katawan ko. May hangover pa yata ako dahil sa wine na nainom ko kagabi. Sige na, babawi ako sa'yo, promise. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna. But reminder, mag-OJT na tayo. Sige na, magpahinga ka na. See you tomorrow, girl. O sige, kita-kits. Inend niya na ang tawag. Mahigpit niyang niyakap ang una niya at pinikit ang mga mata. Ano kaya mangyayari kapag nakita ulit sila ni Richard Calya? Matutuwa kaya ito? O maiinis dahil baka mapagkamalan siyang stalker nito? Paano ba naman kasi? Napakalawak ng mundo, sa isang building pa talaga sila nagtatrabaho. Doon daw kasi ako mag-on-the-job training. Hindi na lang ako papasok, sigaw niya. Ang gulo talaga ng sitwasyong pinasok niya. Ano na lang kaya magiging reaksyon niya kapag nakita ulit silang dalawa ng lalaking yun? Hindi naman siguro kami magkikita. Nasa 25th floor siya. Nasa 10th floor lang naman ang opisina ni Insan. Tama, may kakampi ako doon bukod kay Carla. Dapat hindi ako magpa-apekto. Dapat, umarte akong wala lang sa akin yung mga nangyari kagabi. At kapag magkikita man kami ulit, dapat umakto ako ng formal. Professional kaya ako? Tama, professional ako. Dapat, hiwalay ang trabaho sa personal na life. Pilit na dinidiktahan ni Delilah ang sarili. Kinabukasan ay masigla siyang pumasok sa opisina. Ngayon na kasi ang simula ng OJT niya. Kahit medyo nananakit pang kanyang katawan ay pinilit niyang sarili na magtrabaho. Simpleng black long sleeves at slacks ang suot niya na naging madalas yan ang suot sa school. Pumasok na siya ng opisina ng pinsan niya at naupo sa desk na nasa bandang kanan, kung nasaan ang desk ng pinsan. Naging normal naman ang takbo ng umaga niya. Parang dati lang rin.
Nakaka-stress pa rin ang school niya pero worth it naman dahil natutulungan nilang magpinsan ng mga taong nangangailangan ng human rights protection. Tulungan silang dalawa, kumbaga. Blooming ka yata, Ma'am Delilah. Bati sa kanya ng mailman na lang si Romar. Nginitian niya ito. Bagito pa kasi ito at working student. Mailman sa umaga, college student sa gabi. Parang siya. Kaya hanga siya dito. Nakaklose niya na ito dahil sa pinsan niyang attorney na dito sa opisina. Thank you, Romar. Ikaw din. Nadadagdagan ng eyebags mo ah. Huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo sa pag-aaral. Bisita ka ulit sa bahay ah. Hinahanap ka na ni Carla. Alok niya rito. Bukod kasi sa mag-best friends sila ay katropa ni Romar ang kaibigan niya. Kaya hindi na ito tinuring na ibang tao. Sige po, Ma'am Delilah. Ginitian din siya nito at inabot ang mga liham na para sa kanyang pinsan at umalis na tulak-tulak ang mail cart nito. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Lumipas ang ilang oras at nakaramdam na siya ng gutom. Nagdesisyon siyang hanapin si Romar para sabay na silang kumain sa cafeteria, ngunit hindi niya ito matawagan. Mag-isa niyang tinuho ang elevator at pinindot ang down button. Napabugas siya ng hangin sa sobrang init. Napakabagal kasing gumalaw ng elevator papunta sa floor niya. Yumuko siya at ginalaw-galaw ang mga paa sa sahig para may mapaglibangan siya habang naghihintay. Nang bumukas ang elevator ay nag-angat siya ng tingin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaking pinakaayaw niyang makita. He stared at her with his gray, emotionless eyes. Bumilis ang tibok ng puso niya at naestatwa siya sa kinatatayuan. Nang mahimasmasan, ay mabilis siyang tumakbo at paalis at bumalik sa opisina ng pinsan niya. Nagtago siya sa loob ng CR at nilak ang pinto. Napahawak pa siya sa dibdib na sobrang kaba at nerbiyos. Maaga yata siyang aatakihin sa puso kung palaging ganon ang tagpo niya sa opisina. Kailangan niyang harapin ang lalaking yon at sabihin na dahil sa wine, kaya niya isinuko ang sarili dito kagabi. At gusto niyang wag itong i-big deal kung birhen pa siya nang makuha siya nito. Wala naman kasi siyang pinagsisisihan kung isinuko niya man ang sarili dito. Thankful pa nga siya dahil dito sa kauna-unahang pagkakataon ay naiparamdam nito sa kanya ang mga sensasyong hindi niya makakalimutan. Pero kinakabahan pa rin siya. Paano kung magalit ito kasi nag-trespass siya sa kwarto nito? Hindi naman kaya ay makakasuhan siya nito dahil sa pagnanakaw niya ng basketball shorts at white long sleeves nito. Imposible. Ang yaman kaya ng lalaki yun para magdemanda lang dahil sa isang ninakaw na damit? Bulong ng isip niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng CR at isang sinilip kung may tao sa loob ng opisina ng pinsan niya. Nakahinga siya ng maluwag na makita ang walang tao roon. Nakahinga siya ng maluwag. Lumipas ang 2 linggo at magmula nang makita niya ito sa elevator ay hindi niya na ito nakitang muli. Naging mapayapa ang mga lumipas na araw. Tuluyan ang nawala ang lahat ng takot at kaba niya sa tuwing maiisip niya na baka magkasalubong o makita niya ulit si Richard Gallia. Napalingon si Delilah sa pintuan ng opisina ng pinsan niya nang makarinig ito ng katok mula sa pinto. Nang bumukas ito ay bumungad sa kanya ang mukha ni Arnold. Sekretarya ni Richard Gallia for almost 8 years at ang kauna-unahang empleyado na pinagkatiwalaan daw sa lahat ng bagay o transaksyon ni Mr. Richard Gallia. Naging kaibigan niya na ito simula nang maging sekretarya/OJT siya ng pinsan. Gwapo din ito at nakapagpakasal na noong nakaraang taon. Mukha itong nerdy kaya hindi mo aakalaing nasa mid-30s na ito. Hi po, Mr. Arnold, may kailangan po ba kayo? Formal na tanong ni Delilah kay Arnold. Oh, please, drop the formalities, Delilah. Nandito ako para sa librong hinira mo. Hindi mo pa nasasaoli sa akin. Ay, oo nga. Sorry busy kasi ako nitong mga nakaraang araw eh. Nga pala, salamat sa pagpapahiram mo ng romance pocketbooks Grabe, ang dami mong mga pocketbooks. Hindi halatang fanatic ka ng romance stories kasi ang sungit mong tingnan dati. Inabot niya dito ang librong hiniram. Sorry, ang daldal ko.
Whatever. Anyways, may meeting ang lahat ng mga attorneys for human rights bukas. Kasama din kayo mga Secretary OJT nila sa loob ng conference room. Kasi marami-rami daw ang ipapaschedule ni boss na mga kasong i-handle nila. So good luck sa ating mga dakilang secretary. Wika nito at lumabas na ng opisina. Literal siyang napanganga. Pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Bakit kailangang isama ang lahat ng secretary sa conference room? Bakit sa lahat ng pwedeng mangyaring kamalasan sa kanya, ay iyon pang naitadana ng lintik na kapalaran niya? Naibagsak na Delilah ang ulo sa desk niya. Good luck talaga para bukas. Sana hindi siya pansinin na makalala ng boss niya. Pag nagkataon, malalaman niyang hindi talaga siya anak ng isang businessman. Kinabukasan ay dumating na nga ang oras ng conference meeting para sa lahat ng mga abogado para sa human rights. Nagsuot pa siya ng nakagawiang itim na long sleeves at slacks. Ang karaniwang nakabond na buhok ay nilugay niya para mapantakip sa mukha niya kung sakaling tumingin sa kanya si Mr. Calya. Nagmukha na siyang bruha dahil halos natakpan na ng buhok niya ang buong mukha niya. Nagmukha tuloy siyang modern day black lady. Nasa conference room na ang lahat ng attorney at secretary at nagdesisyon siya na umupo sa pinakadulo ng conference table. Pinilit niya ang pinsan na tumabi sa kanya sa pinakadulo at napapayag naman niya ito. Tinakpan niya ng buhok ang magkabilang gilid ng mukha niya upang hindi siya makalala nito. Good morning, sir. Bati ng lahat sa lalaking pumasok sa conference room. Napasinghap siya nang makita itong naglalakad palapit sa unahang upuan. Inilibot nito ang paningin sa paligid na animoy may hinahanap. Nakahinga naman siya ng maluwag nang hindi siya nito nakita. Tumikhim ito ng makahulugan at kapag ko ay umupo na sa swivel chair nito. Nagumpisa na ang discussion at napagdesisyon na ng lahat na ang pinsan niya ang mag-handle ng case ng anak ng isang bilyonaryong negosyante. Nagpatuloy lang ang smooth na pag-uusap ng mga attorney hanggang sa matapos ang meeting. Nakahinga naman siya ng maluwag. Nagumpisa nang lumabas ang lahat palabas ng conference room. Nagmamadali niyang kinuha ang laptop niya at payukong lumabas ang conference room. Nabigla siya dahil may biglang humatak sa kamay niya papasok sa loob ng room. Mabilis niya itong nilingon at napasinghap siya nang makitang si Mr. Calya ang humatak ng kamay niya. Where do you think you're going? Tanong nito sa kanya. Hinila niya ang kamay mula rito ngunit mas malakas ito kaysa sa kanya kaya wala ring nangyari. Nagmukha pa nga siyang mahina dahil sa lakas nito. Bitawan mo ko! Galit niyang anas dito. He smiled like a freak who finally saw a knife to slit his throat. Mabilis itong isinara ang pinto ng conference room at isinandal siya sa pintuan. Napayakap naman siya sa laptop niya. Ano bang kailangan mo sa akin? Damit mo? Don't worry kasi ibabalik ko yun. Bukas. O baka naman nakukulangan ka pa sa ginawa natin. More than 2 weeks ago. Siguro naman makakahanap ka rin ng panibagong babaeng isisipin mo, diba? Kaya pwede ba, Mr. Calya, huwag mo na akong guluhin. What happened between us was just an accident. Or should I say, epekto ng wine na nainom ko sa party ng mama mo. Kaya please, palabasin mo na ako kasi tambak pang trabahong gagawin ko. Pagsisinungaling niya at nag-iwas ito ng tingin dito. Do you think I'm too shallow to believe your lies? What happened between us is not an accident or an effect of some shitty wine. We enjoy that, and you know it. We both enjoy the rhythm of our naked bodies together, didn't we, Miss Delilah Cruz? Nanunukso nitong sabi. He moved closer to her ear, which sent a million voltage through her system. Nilaki ang mga mata niya nang hapitin siya nito papalapit sa katawan nito. Napalunok siya. Tanging ang laptop na lamang niya na yakap-yakap niya ang distansya sa pagitan ng mga katawan nila. You said you wanted me, right? He whispered, and then he smirked again. Namula ang magkabilang pisngi niya. Itinulak niya ito ng malakas. Mabilis niyang inilapag ang laptop sa swivel chair na malapit sa kanya at iniharap ito ng maayos. Ano bang kailangan mo sa akin?
Sex lang naman yun. Maghahanap ka lang ng babaeng ikakama mo kung kulang pa yun sa'yo. Pwede bang tantanan mo na lang ako? Iritado naman yung tanong at itinulak ito. Ngunit nagmukha lang siyang mahina dahil hindi mo lang ito natinag. Ever since I took you to that paradise, there's no turning back. Starting today, hindi na kita titigilan. Until you say that you want me again. Akin ka lang. At sisiguraduhin kong hahanap-hanapin mo ang halik ko. He caressed her face with the back of his hands at inipit sa likod ng tenga niya ang buhok na nakatakip sa mukha niya. You made me crazy this past few weeks. Naging stalker mo ako. I even hired someone to investigate your whereabouts. Curse you and your damn sexy body, Delilah Cruz. Napasinghap siya at sinalubong ang mga titig nito. Lust and desire were evident in his eyes, no doubt about that. And besides, everybody around me knows me well, Delilah. Once I crave for something, I'm going to get whatever it takes. And I will do everything just to make sure that you will never go to any other man's bed except mine. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Baliw ka, she shouted sabay duro sa lalaki. Kakakilala mo pa lang sa akin tapos kumakaangkin kay akala mo binayaran mo akong buong pagkatao ko? He smiled playfully at pinasadahan ng tingin ng labi niya. Yeah, I'm crazy. That's why I'm going to make you crazy too. Nagulat siya nang bigla siya nitong siilin ng hilik. His hands gently wandered around her waist, up to her breasts. Ganon kabilis. He really knew that she can't resist, couldn't she? Pinilit niya itong itulak, ngunit hindi hamak na mas malakas ito kesa sa kanya. Kagaya ng dati ay wala siyang nagawa. His lips goes down to her neck as he began to unbutton her long sleeves top. Napakagat labi siya. Bakit kaya nitong paamuhin ang galit na naramdaman niya? Earlier, she's angry. But now, she couldn't feel anything except that burning sensation coating her being to her very soul. Stop, she protested. But her protest sounded like she's begging for more. Napasinghap siya at hindi na nagprotesta nang buhatin siya nito at inihiga sa mahabang table ng conference room. He continued his job. Tuluyan na siyang nadarang sa apoy na nagliliyab sa buong sistema niya at hinayaan itong gawin ang gusto nito. Taksil ang katawan niya sa sinisigaw ng isip. He was about to remove her bra nang mapigilan niya ito. Pinilit niyang umupo na maayos nang makitang may CCTV camera sa loob ng conference room. May CCTV. Mabilis niyang binotones muli ang kanyang damit at inayos ang pagkakalugay ng buhok. He stared at the CCTV and then he smiled back at her. Don't worry, honey. Dummy CCTV lang yan. Nasira yan more than a month ago. We could still continue. He kissed her once again. Nahirapan man ay nagawa niya pa ring iharang ang mga braso sa pagitan nila at tinulak ito para putulin ang halik. Hinarap niya ito ng maayos. Kailangan ko nang umalis. Nahihiya niyang pamamaalam dito. Inayos niya ang sarili at naglakad patungong pintuan. Nabigla naman siya nang biglang hinablot pabalik sa table. He stared at her. We could be lovers in bed and you know it, Delilah. Gusto kong pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Inilapit muli nito ang mukha sa tenga niya. I want you in my bed. I know I sound so stupid, but I don't give a shit. Because you want me to. And don't deny that. Because I'm not dumb. He whispered. Kinagat niya pa ang pang-ibabang labi. Tama ito. Kahit anong pigil niya sa sarili ay hinahanap-hanap ito ng katawan niya. His scent, his moan, his lips, his thrusts that brings her to the wildest of her innermost desires. Lahat ng yon ay hinahanap-hanap ng katawan niya. Napabuntong hininga si Delilah. Mr. Calya, aaminin kong tama ka. Ever since we had sex... Wait,
Pinigilan nito ang pagsasalita niya. I said, I am going to make love to you. Napakanot-noo siya. What difference does it make? You could have just sex with anyone. No feelings or glitter shit. And besides, if what we did was purely lust, sana hindi na kita pinaligaya. I could do it with you without thinking how to erase the pain written all over your face. That you chastised the night, I took you. We made love and you know it. We did. Because you surrendered everything to me that night. Pinumulahan siya ng mukha sa mga sinabi nito. Sa hindi malamang dahilan ay tinulak niya ang lalaki palayo sa kanya. Ngumisi lang ito sa ginawa niya. Sana pag-isipan mo ang alok ko, Delilah. If you're worrying about your future with me, then I can marry you anytime. I can take care of you and your mother. All you have to do is to fill the empty space beside me on my bed every night. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit mo naman ako pakakasalan? Hindi mo naman ako mahal, diba? Papayag ka bang makulong habang buhay sa taong hindi mo naman mahal? At isa pa, hindi ako bobo para magpakasal na lang ng ganon. Hindi rin ako tanga para pumayag sa gusto mo. She answered in an angry tone. Nabigla siya sa mga inalok na ta sa kanya. Kung makukulong ako at ikaw ang kulungan, then okay. He whispered in a low, seductive tone. I would love to see you dominating me. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nakadama siya ng excitement sa mga sinabi nito sa kanya. Ngunit hindi siya nagpahalata at mas lalo siyang kumunot noo para ipakita dito ang pagkadisgusto. May gagawin pa ako. Ihahatid na kita sa opisina ng pinsan mo. Hindi na siya nagtaka kung bakit alam nito ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pinaimbestigahan ba naman siya? O wag na. Maglalakad lang naman ako papuntang elevator. Mauna ka nang lumabas, baka mamaya kung ano na naman ang iisipin ng mga empleyado mo. Baka isipin pa nilang magkasintahan tayo. He planted a kiss on her lips. Nagulat man na hindi niya ito pinahalata. Pumunta ka na lang sa opisina ko. Kung sakaling pumayag ka sa alok ko. Mauna na ako. He smiled at nauna na ngang lumabas ang conference room. Napatulala siya. Mas lalo pa niyang pinalala ang sitwasyon. Umaasa na ito ngayon na pakakasalan niya ito para lang sa sex. Natampal niya ang noo. Gaga ka talaga kahit kailan, Delilah. Ang landi ng katawan mo. Hinalikan ka lang sa labi. Handa ka ng bumuka ka. Ibang klase. Hindi naman makapaniwalang usal niya sa sarili at maya-maya pa ay lumabas na ng conference room. Nagpatuloy naman si Delilah sa araw na iyon. Hindi naman maalis sa isip niya ang mga kaganapan sa conference room. Naitawid naman niya na tapusin ang maayos ang trabaho. She worked overtime at mag-aalas 10 na pasado ng gabi. Nagdesisyon na siyang umuwi. Kinuha niya ang itim na handbag at lumabas sa opisina ng pinsan. Nalukot ang mukha niya nang makitang umuulan sa labas ng building. Kahit kailan ay ayaw niya talaga ng ulan. Lalo na ng kudlog at kidlat. Ayaw niya lang na makarinig ng mga malakas na tunog. Bye po, Ma'am Delilah! Paalam sa kanya ng mga gwardya na nakabantay sa magkatabing entrance ng exit ng building. Ginitian niya ang mga ito at tumayo muna sa isang sulok ng building kung saan hindi siya mababasa ng ulan. Wala kasi siyang dalang payong. Good evening po, sir. Napatingin siya sa lalaking binati ng mga gwardya. Nagulat siyang makitang papalapit sa entrance ng building si Mr. Calya habang pinapayungan nito ni Arnold. Bigla naman siyang nag-iwas ng tingin para hindi siya makilala nito. Napahawak din siya sa dibdib nang bumilis ang pintig noon. Tila ba may hinahabol na kota. Uy, Delilah, uuwi ka na ba? Ihahatid na kita, magkapit-bahay lang naman tayo eh. Sigaw sa kanya ni Arnold. Napakagatlabi pa si Delilah at napapikit. Kahit kailan talaga ay pahamak ang kaibigan niya ito. Lumingon siya rito at nakita niya ang kaibigan na kasama ang boss nito. Nahalata naman niya ang seryosong mukha ni Mr. Calya na nakatingin sa kanya.
Hindi pa rin pala pumapasok ang mga ito sa loob ng building. Wag na. Magta-taxi na lang ako. Sigaw niya para maninig siya ng kaibigan sa kabila ng lakas ng buhos ng ulan. Hay nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Diyan ka lang ha, ihahatid na kita. May kukunin na kami ni boss na importanteng dokumento at uuwi na rin kami. Sigaw din niya dito. Tututol na sana siya sa alok ng kaibigan nang bigla itong pumasok sa building kasama ang boss niya at natampal niya na ang kanyang noo. Labag man sa kanyang kalooban ay hinintay niyang magkaibigan sa labas ng building. Napangiti siya dahil humina ng buhos ng ulan hanggang sa parang ambon na lang ang mga ito. Eksaktong narinig niya ang paglabas ng dalawang tao sa exit ng building, nginitian niya pa ang papalapit na si Arnold. Bigla namang napawi ang ngiti ng mga labi niya nang makitang nakasunod lang pala dito si Mr. Calya habang nakapangko ang tingin sa kanya. Arnold, pakikuha ng mga postmortem examination documents sa presinto at ihatid mo sa opisina ko sa bahay. Ako nang bahalang maghatid sa kaibigan mo. Utos nito kay Arnold. Nanlaki naman ang mga mata niya sa sinabi nito. Apat talagang desperado ng lalaking to na makasiping ulit ako Upos na bang mga babae sa mundo at akong napagtitripan nitong mokong na to? Sigaw ng isip niya. Di ba posing bukas pa naman natin kukunin yung mga dokumento? I said now. Putol nito na protesta ni Arnold. Opo. Tugon naman ni Arnold dito. Nilingon siya ng kaibigan. Sorry Delilah, may aasikasuhin pa pala ako. Si boss na munang bahala sa'yo, mauna na ako. Nagmamadali itong umalis. Teka Arnold! Sigaw niya para pigilan nito na umalis pero huli na ang lahat dahil mabilis ang takbo nito at animoy walang narinig. Let me give you a ride home? Napatingin si Delilah kay Mr. Calya na ngayon ay nasa tabi niya na. Okay lang po ako. Magta-taxi na lang po ako. Good night po. Nagmamadali siyang tumakbo palayo sa lalaki at nagtungo na sa gilid ng kalsada. Inindan niya ang mga mahihinang patak ng ulan at naghanap ng taxi. Ngunit minala siya dahil lagpas 5 minuto na siya naghahanap ng taxi ay hindi siya makatsyempo ng mga taxi na bakante. Nagulat na lamang siya nang may pumaradang magarang kotse sa harap niya at bumukas ang bintana sa harap nito. Bumungad sa kanya ang mukhang iniiwasan niya. He gave her an emotionless facade. Get in? Utos nito. Ayoko. She bowed a little para maka-eye level niya ito at para marinig siya nito ng maayos sa loob ng kotse. Get in, kung hindi mababasa ka ng ulan. Napatili pa siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Taranta siya sa biglang buhos ng ulan kaya nagmamadali siyang binuksan ang pintuan ng passenger seat na nasa tabi nito at sumakay na nga sa kotse. Thank you po sir. Sinubukan niyang ngumiti dito. Nag-iwas siya ng tingin nang makita ang titig na titig ito sa kanya. Wear your seatbelt. Nakahinga siya ng maluwag na mag-focus na ito sa daanan. She immediately fastened her seatbelt at tumingin na sa mga building na nadaanan nila. Bakit mo ko iniiwasan? He asked out of the blue. Iniiwasan po ba kita? Pagmamaang-maangan niya at sinulyapan nito. Hindi naman po tayo close kaya wala naman huyatang dahilan para gawin ko sa inyo yon. Pagsisinungaling niya. I know you're lying and please drop the formalities. Hindi ko po pwedeng gawin yan dahil boss ka ng boss ko. Magiging bastos po ako kapag hindi po kita ginalang, sir. We already made love. At hindi lang isang beses natin ginawa yun, kung hindi 3. So stop acting like we didn't share a night of pleasure. Huwag ka na makipagtalo. I'm an attorney. I don't like losing, especially kapag may pinaglalaban ako. Call me Rich at huwag mo akong gagamitan ng po at opo. He commanded. Nairita siya sa mga sinabi nito. Excuse me lang po sir. Alam ko naman po kung saan ako lulugar. Yes, we had one night stand. Pero sir, alam ko naman na sanay kayo sa mga ganon. Kaya, bakit ayaw niyo pa rin po akong tantanan? Dahil ba nakokonsensya ka na wala akong muwang nung gabi na may nangyari sa atin? Don't worry po.
Kasi okay lang naman sa akin yan at wala akong pinagsisisihan. Masaya ka na po ba? Ngayon, pwede niyo na po akong tantanan. Magpanggap na lang tayo na parang walang nangyari nung gabi sa party. Bigla nitong ipinark ang kotse sa tabi at hinarap siya ng maayos. Why don't you want to stop arguing with me? Hindi ba't nag-usap na tayo sa conference room? Matino ka namang kausap doon ah. I ask for your hand because I want you. I want you in my bed. It's your fault. The night you gave yourself to me, ay halos nabaliw ako sa kakahanap sa'yo. I even bothered to hire a PI para lang malaman ang whereabouts mo. Only to find out na nagtatrabaho ka lang naman pala sa building ko. His voice sounded defeated. Hindi mo ba nagustuhan ang gabing pinagsaluhan natin? You didn't even bother to wait for me till I wake up that time. Kung sakali mang nandun ka na. Noong araw na yon, ay hindi na kita pakakawalan. I'll make love with you over and over again until you can't walk anymore, he said huskily. Rich moved closer hanggang sa halos maamoy niya ng hininga nito. His hot breath fanned the side of her cheek and she remembered how it felt on her flesh. Nag-iwas siya ng tingin. Sir, bababa na po ako. Magta-taxi na lang po ako. She unfastened her seatbelt. Mas lalong kumabog ang dibdib niya nang lumapit pa ito at gihibla na lang ang buhok sa pagitan nilang dalawa. You're affected. Bakit naman ako maaapektuhan? She lied. Nag-iwas siya ng tingin. Maybe he's right. She's not a good liar. Look, honey, you're stuttering, he said teasingly. Naipikit niya ang mga mata nang pitikin nito ang noon niya. She groaned. You're not a good liar. Next time mo ka na pang makipagdebate sa akin. Next time? Wala na magiging next time ano? Kasi kapag nakita pa kita bukas o sa mga susunod na araw, ay magre-resign na ako. Sa iba na lang ako mag-OJT. Hindi na ako mag-worry sa pinsan ko kasi handa naman siyang tulungan ng girlfriend niya sa trabaho as my replacement. Huwag ka mag-alala, sir. Hindi na ako makikipagdebate sa'yo dahil hindi mo na ako makikita. He glared at her. Even if you leave, mahahanap at mahahanap pa rin kita. Napangiwi siya sa sinabi nito. Kung bakit pa kasi sa lahat ng lalaki sa mundo ay isang abogado pa ang nakasiping niya. Nananahimik na lang siya hanggang sa maihatid siya nito sa kanyang bahay. Hindi naman alam na Delilah kung tama ba ang ginagawang pag-iwas niya kay Richard. But one thing's for sure, nasasaktan nito sa silent treatment niya. Ilang araw nang lumipas at hindi niya na mabilang kung ilang rosas na at strawberries na may kasamang chocolate dip ang natanggap niya mula kay Richard. At lahat ng yon ay may nakasulat na, I'm sorry, honey. Mas lalo siyang nanlulumo. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ito inaamin na mahal siya nito. Nasasaktan siya dahil pakiramdam niya ay naging biktima lang siya ng isang unrequited love. Muli siyang napahagulhol sa iyak. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil nitong mga nakaraang araw ay nagiging emotional siya. Maliban doon ay halos wala siyang ganang kumain. At halos masuka siya kapag tinitingnan ng strawberries at chocolates na ipinadala ni Richard sa kanya. Kaya napipilitan siyang itapon ng lahat ng iyon. Ganito ba talaga kapag heartbroken? Pati katawan ko umaayon sa nararamdaman ng puso ko? Tanong niya sa sarili. Hindi niya rin maintindihan pero lagi niyang gustong makita at makausap si Arnold. Lagi siyang natutuwa kapag nakikita si Arnold, lalo na kapag hiningitian siya ni Arnold. Hindi niya maintindihan pero pinanggigigilan niya palagi ang pisngi ni Arnold. Maliban doon ay napapansin niyang madalas ang pagdalaw at pagkamusta sa kanya ni Arnold. Kapag wala naman si Arnold ay palagi niya itong hinahanap. Para siyang babaeng may crush kay Arnold. Mali ito. May asawa na yung si Arnold. Bakit ba kasi pinanggigigilan ko yung lalaking yun? Bossing, sorry po talaga. Hindi ko po alam kung bakit lagi akong kinukurot at niyayakap ni Delilah. Sorry talaga, boss. Nahihiwagaan nga din ako, boss eh. Hindi naman ganun si Delilah dati. Napakamot sa batok si Arnold habang nagpapaliwanag. Pakiramdam ni Richard ay nalulunod na siya sa selos.
Bakit pa mas gusto pa ng babaeng yun ng sekretary ko? Nitong mga nakaraang araw ay laging nagkikita sina Arnold at Delilah. Nakikita niya mula sa monitor niya ang mga nangyayari sa buong building kaya alam niyang laging nagtatagpo ang dalawa. Nagsiselo siya. Nagtitiis siya ng dalaga na hindi siya makita ng ilang araw, samantalang ito naman ay mas gustong makita ang sekretary niya kesa sa kanya. May asawa ka na, Arnold. Ano na lang iisipin ng asawa mo? Hindi niya napigilan na ipakita ang tunay na nadarama kay Arnold. He might look so childish but he doesn't care. Naku boss, wala akong gusto kay Delilah, no? Sa tingin ko naman boss, walang gusto si Delilah sa akin. Pinanggigigilan lang talaga nun ng pisngi ko. And why is she acting like that kung wala siyang gusto sa'yo? Ginagago mo ba ako? He gritted his teeth with anger. Bakit hindi na lang siyang tanungin mo, boss? Ilang araw na yung away niyo. Halos ako nang naiipit sa pagitan yung dalawa. Reklamo pa ni Arnold. Sa tuwing pinapadalan mo siya ng chocolate at strawberry, lagi niyang tinatapon kaya I hereby conclude na matindi ang galit niya sa'yo, boss. Paborito kaya ni Delilah ang strawberry at chocolate kaya hindi niya itatapon yun. Ang laki siguro ng kasalanan mo, bossing, ano? Saad pa nito. Get out of my house. Galit na asik niya. Sorry naman, bossing. Ikaw naman, masyadong galit agad. Delilah's point of view. Habang nasa tricycle pa pauwi sa inuuwian ko, ay nilabas ko ang phone ko para mag-search. Alam ko naman ang mga bagay na iyon. Pero gusto kong makasigurado sa nanginginig na kamay ay tinype ko ang search bar ang symptoms of pregnancy. I don't know if I'm just denying it. But God, I know all of these signs already because of our past lessons. Wala akong oras na magpunta sa ospital para magpatingin dahil malapit na matapos ang school year at nag-aasikaso ako ng mga last requirements para sa pangatlo kong taon sa law. A tear escaped my eyes after I read an article about the signs of pregnancy, and some of those mentioned are what I have been experiencing this past few days. Huminto ako sa paghinga at binalot ang buong katawan ko ng lamig. I'm sorry, Ma. I whispered while lips were shaking and more tears streamed down my cheeks. Patuloy pa rin na sa pagpatakang luha ko kahit papasok na ako sa apartment namin ni Carla. Hindi ko magawang pigilan ang pagpatak noon, lalo pa dahil sa dami ng tumatakbo sa isip ko. Wala pa namang kumpirmasyon sa nararamdaman ko. Pero, alam ko na kaagad ang resulta. Shit! Ano nangyari, Delilah? Nag-aalalang sigaw ni Carlang mandat nang umiiyak ako sa pagpasok sa apartment. Agad niya ako nilapitan para daluhan. Hinawakan niya ang balikat ko. Hindi ko magawang sumagot dahil hindi ko alam kung paano sasabihin o sisimulan. Parang tinakasan na rin ako ng boses ko sa sobra-sobrang emosyon na nararamdaman ngayon. Halo-halo na hindi ko na alam ang gagawin at unang iisipin. Bakit ka umiiyak? Mas nag-aalala niyang tanong at sinubukang punasan ang mga tumutulong luha sa aking pisngi. Her question only triggered me to cry more. Kumawala ang hikbi sa aking labi. Umawang ang labi niya at namilog ang mga mata. Carla! Nanginginig kong tawag sa basag na boses. Mas lalong nabakasan ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Anong nangyari, Delilah? May nangyari bang masama sa'yo sa trabaho? Natanggal ka ba? Napagalitan ka? Tanong niya, tumitig lang ako sa kanya ng diretsyo. Kahit hindi ko na siya malinaw na makita dahil sa paglabo ng paningin dahil sa luha. May pagdududa ka na sa mga inaakto ko at nararanasan itong mga nakaraan. Hindi ba? I asked her and she looked stunned on what I said. Napatulala siya sa akin at tumingin diretso sa mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Alam ko nito mga nakaraang araw pa lang nagsusuka na ako at nahihilo habang nasa apartment ay may naisip na si Carla. Lala ko siya at ang mga paraan kung paano siyang tumingin sa akin. Kabisado na namin ang isa't isa magmula pa noon. Kakaibang kilos, ang tingin ay nagkakaunawaan kaming pareho. Alam kong may tumatakbo sa isip niya. Noon pa, pero hindi niya binabanggit sa akin. Hindi ko alam kung bakit.
Pero paniguradong hinihintay lang niya ako na umpisahan ang usapan tungkol rito. It's almost 2 months and a half after that night, and I'm not naive about the symptoms I'm experiencing. Nakatingin sa akin si Carla at sa nanginginig kong kamay ay inilabas ko sa sling bag na dala ang mga binili kong 2 pregnancy test kit. Hindi ko pa ito nagagamit dahil hindi pa ako handang subukan ito. I know you're thinking that I'm pregnant, Carla. Tumulo ang mga luha ko at napasinghap siya habang nakatingin sa hawak kong pregnancy test kit. Umawang ang labi niya. Delilah. Nanginginig ang tinig niya. Iyan din ang iniisip ko nitong mga nakaraan. Nagpangka pa akong wala lang yun at pilit na inaalis sa isip ang posibilidad nun. Hindi ko alam na posible pala itong mangyari. Umiiyak akong saad. She held my shoulders. What happened that night, Delilah? Tanong niya at namumula na rin ang mga mata ngayon. Humikbi ako sa tanong niyang yon. Her eyes softened. I'll tell you, but I need to know the results first. Samahan mo ako, Carla. Kinakabahan ako. Mabilis siyang tumango at marahan na kinuha sa akin ng sling bag at pregnancy test kit. Iginian niya ako patungo sa restroom dahil hindi ako makahakbang sa paghihina. Alam kong naaapektuhan na rin siya ngayon sa emosyong nararamdaman ko. Totoo, nag-iisip na ako ng posibleng buntis ka dahil lagi kang nahihilot nagsusuka tuwing umaga. Parehas na tayo nag-aaral rin ng nursing, kaya nagduda na ako. Hindi lang kita tinanong dahil gusto kong sa'yo mismo manggaling. Aniya at binuksan ang maliit na box ng pregnancy test at ibinigay sa akin ang 2. Tama ang hinala ko. Nanginig ko pa yung hinawakan sa 2 kong kamay. Are you scared to know, Delilah? Tanong niya sa akin na puno ng pag-aalala ang boses at umangat ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam. Halo-halo yung nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung ano ba talaga yung tamang sabihing nararamdaman ko. Sinapo niya ang 2 kong pisngi at pinunasan ng mga luha roon. Nilalamig ako sa kaba. Nanginginig ako sa takot at umiiyak ako sa tensyon sa malalaman ko. Halo-halong emosyon sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag. Don't cry, nandito lang ako. Huminahon ka. Kahit ano yung resulta, nandito lang ako. Pagpapakalma niya sa akin at ngumiti para pagkaanin ang loob ko, pero hindi ko na magawa pang huminahon. Tumitig ako sa hawak na pregnancy test kit. Pumasok ka na, hihintayin kita rito. Huminahon ka, please. Aniya, tumangulang ako at pumasok na sa banyo. Sinundan ko ang instructions na nakalagay roon na dapat kong gawin. Nakasanda lang ako sa pader ng restroom habang hinihintay ang pagdaan ng segundo para ipakita ang resulta. Medyo huminahon na ako ngayon at wala ng luha na pumapatak sa mata ko. Pero hindi pa rin mawala-wala ang kaba at lamig sa akin. Lalo na nang mag-positive ang isang pregnancy test kit. Nag-init ang mga mata ko. Naghintay ako sa pangalawa para ikumpirma pa iyon. Nangangatal ang kamay ko habang hawak ang nag-positive. I gasped softly. Delilah, ayos ka lang ba? Tanong ni Carla mula sa labas at hindi na ako nakasagot sa kanya. Dahan-dahan kong binuksan ang kamao kung nasaan ang pangalawang pregnancy test at kumalabog ang puso ko nang makitang muli ang 2 linya roon. My chest heaved and I don't know how to react until I heard the door creaked open. Anong resulta? Tanong ni Carla na hindi na napigilan na pumasok at napatingin siya sa unang PT na nasa sink at napasinghap nang makita iyon. Mabilis siyang lumapit sa akin at kinuha ang hawak kong isang PT. At umawang ang labi niya nang makitang positive rin iyon. Ramdam ko ang pagbilis ng paghinga ko at ang sunod-sunod na pagsinghap dahil sa nalamang niresulta. Nakatingin sa akin si Carla at dahan-dahan kong ibinaba ang isa kong kamay para haplasin ang tiyan ko. Delilah, nahihimigan ko ang pag-aalala ni Carla at tumulo ang luha ko. Sa kabila ng kaba at tensyon ay biglang nag-init ang puso ko habang haplos ang tiyan. Kahit wala pa ako nakakapang kahit na ano sa tiyan ay parang pakiramdam ko may kakaiba na roon.
It's still flat but I could feel that there's something here now. Hindi ko alam. Pero sobrang lakas ng tahip ng puso ko at nag-aalab iyon sa bawat iba't ibang emosyon. I can't believe that there's a life inside me now. I don't know what to say. I can't explain what I feel. I'm in awe and still surprised. This feeling is ineffable. I couldn't explain it in words. Sobrang nakakahanga at hindi pa rin ako makapaniwala. Napahikbi ako habang banayad na hawak ang tiyan. Mabilis akong niyakap ni Carla. Oh my God, don't cry. Masama yan sa baby. Angil ni Carla habang marahang hinahaplos ang likod ko. Pinapatahan ako. Kesa sa huminahon sa sinabi niya ay mas lalo lang akong napahigpi. I can't help it. Ang bilis kong maiyak. Sabi ko habang humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Humarap sa akin si Carla at tiningnan ako sa mga mata. Are you happy? Tanong niya at halos magtaka ako dahil parang kinakabahan at nag-aalinlangan ako sa tanong niyang yon. Of course, I'm happy. Halo-halo yung nararamdaman ko. Pero, angat yung saya na sa nalaman ko. Bakit ka umiiyak? Kinakabahan ako sa'yo. She really looked tense when she said it. Marami lang akong iniisip. Paano ko siya mapapalaki? Paano ang pag-aaral ko sa law? Paano future ko? Kakayanin ko ba to? Paano kapag nalaman nila mama? Mag-isa lang. Mabilis siyang pinutol ang akma kong sasabihin. Akala ko ayaw mo. I thought you're thinking too. Hindi niya tinuloy yun at tumingin sa akin na namumula ang mga mata. Mabilis akong umiling. I will never. Don't do that, Carla. Ano ba yung iniisip mo? Sorry, you make me think about it. Iyak ka ng iyak pagka uwi mo dito at yun agad ang sinabi mo kaya akala ko natatakot ka. Oo, totoong takot ako. At kinakabahan kasi kung sakaling buntis talaga ako, paano? Hirap na nga akong buhayin ng sarili ko kaya paano kung dalawa na kami ngayon? Hindi ko tuloy maiwasang matakot dahil hindi sapat ang pera ko. Baka hindi ko maibigay sa kanya yung pangangailangan niya. I told you, I'm here too. Humigpit naman ang hawak niya sa akin. Hindi mo kailangan gawin yan. You have needs and expenses too. Kailangan mo rin ng pera. Paano nga yung mga babayaran mo? Matatapos rin naman yon. Huwag ka mag-alala. Kulang pa to sa lahat ng nagawa mo sa akin noon. Pamumungay ang mga mata ko roon. Marahang umiti sa akin si Carla. Nag-init naman ang mga mata ko. Thank you, Carla. Babayaran kita kapag walang bayarang magaganap. Delilah. Pagputol niya kaagad sa sasabihin ko. Bumuntong hininga ako dahil sa pinal ng tono niya na para bang hindi iyan mababali pa. Huminahon ako sa napag-usapan namin ni Carla. Sumilyap ako sa aking tiyan. Habang humahakbang, maaaring hindi ko inaasahan ang pangyayari na ito at hindi ko maitatanggi ang takot at kaba. Pero wala sa pagpipilian ko na ayawan ng bata. Nakakatakot dahil ako at si Carla lamang ang magkasama at kahit pa sinasabi niya na tutulong siya, ayoko pa rin umasa. Pumikit ako para kausapin ang baby na nasa aking tiyan. Alam kong halos wala pa namang nabubuo roon pero gusto ko siyang kausapin para maibsan ang mga iniisip ko. Baby, I will work to save for us. So please hold on to me tightly, alright? Pagkapasok sa kwarto, hinaglinis muna ako ng katawan. Paglabas ko, ay pinaghanda pa ako ni Carla ng gatas. Naabutan ko siyang nilalagay yon sa side table. Umiga ka na. Aniya at sinunod ko ang sinabi niya. Marahan akong umupo sa kama. Sa haba ng pag-uusap namin at sa nangyari, ngayon ko lang naramdaman ang pagod. Sobrang haba ng gabi na ito para sa akin. Magpahinga ka na ng mabuti. Huwag ka munang mag-iisip ng kung ano-ano. Huwag muna tayong pumasok bukas. Pupunta tayong hospital para makapagpa-check up ka. Hindi namang maiwasang mag-init ang mga mata ko sa sinabi ni Carla. Kinabukasan nagising ako na may almusal na kaagad sa mini table na katabi ng kama.
Tapos na ni Carla na mag-ayos at akmang pabalik na rin ito sa kwarto pero nakita niya ako sa hamban ng pinto. "Good morning," she greeted and smiled. Ngumiti rin ako pabalik. Nakakagulat na hindi ako nagsuka ngayong umaga. I even feel lighter. Hinaplos ko ang tiyan ko. Iniisip ko kung ang mga nararanasan ko ba nitong nakaraan araw ay isang pahiwatig o pagtulak sa akin na kumpirmahin na buntis ako. Dahil bawat pagdaan ng araw, palubha iyon ng palubha. Nagtatampo yata sa akin ng baby ko dahil ayaw ko siyang kilalanin. But now that I'm ready, aware that I have a baby here in my tummy, I feel lighter na. Wala na akong kakaibang nararamdaman. Kahit hilo, wala. "Good morning. Ikaw na naman ang nagluto. Ako na dapat ngayon na." Sabi ko at kaagad na natakam ng maamoy ang niluluto niya. Napailing siya at ngumisi sa akin. Sa tingin mo ba hahayaan ba kitang magluto sa kalagayan mo? Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. "Carla, don't overreact. I'm pregnant but I'm not injured. Makakakilos pa naman ako." "I know, but let me do this for you." Nakausap ko na yung kakilala kong ubi. "Mag-ayos ka na at pagkatapos kumain ay diretso na tayo roon." Aniya at kagigising ko pa lang, mukhang paiiyakin na kaagad ako ni Carla. Kinagat ko ang pang-ibabang labi sa sobrang pag-aasikaso niya sa akin. "Oh my God! Sabing huwag kang umiyak eh." Nagpapanik na saad ni Carla nang makitang namumula na agad ang mata ko. Natawa na lang ako. "You're always making me cry," I said and I wiped my tears. Carla raised her brows. "I am teary-eyed after I saw my baby in the screen. I am so emotional and in awe upon seeing my baby inside my tummy." Kahit na nag-aalala sa akin si Carla, hindi ko na mapigilang umiyak at nagulat ako na maging siya ay ganoon na rin habang hinahaplos ang braso ko para pakalmahin ako. Pinapaliwanag sa amin ng doktor ang nasa screen. "You're 5 weeks pregnant, Miss Cruz. Congratulations!" The doctor announced and an overwhelming feeling travels up to my chest. A smile crept on my lips and I feel like floating on cloud 9 while listening to her advice. Pagkatapos sa ospital ay bumalik na kaming muli sa apartment. Inaayos ko ang mga gamot at vitamins na kailangan kong inumin sa araw-araw. Habang nasa harap ko naman si Carla para ayusin ang pinimili namin kanina sa grocery. "You should eat fruits and vegetables regularly now. Hindi lang ikaw ang kumakain ngayon, pati na rin si baby." Aniya habang abala sa pag-aayos sa prutas at basket at agad ako napahinto sa pagtitig sa sonographic pictures ng baby ko. "Carla," seryoso kong tawag sa sinabi niya at napahinto naman siya sa ginagawa. Bumaling siya sa akin. "Kung magpapasalamat ka, wag na, Delilah. Kagaya nga ng sinabi ko, I want to tell you what happened that night now." Saad ko at mabilis siyang natigilan. Umawang ang labi at napasinghap. Sa isang iglap, ay mabilis siyang iniwan ang ginagawa at umupo sa harap ko. I told her what happened that night. "Bala ko sana wag nang pumasok at magtrabaho. Kaya ko namang palaki ng anak ko. Nang ako lang." Saad ko. "Pero paano siya? Hindi mo ba ipapaalam?" Tanong naman ni Carla na halatang kaba sa mga mata. Nakapag-isip na ako. Buo na ang desisyon ko ngayon. Kung noong mga nakaraang oras ay nag-aalinlangan ako na umalis patungong Romblon, ngayon ay buo na at pinal na ang gusto ko. Uuwi ako ng Romblon na haharapin ko ang reaksyon ni Carla. Kailangan ko lang gawin ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Pagkatapos mangyari yon, tumatakbo sa isip kong subukang sabihin sa kanya ang totoo. I know he has the right to know about his child. He is a father after all. And I'm ready for his reactions and I decided to try to confront him and tell him about my pregnancy. I just want him to know. If he doesn't want the child, then I won't force him to a responsibility. Kung hindi niya matanggap ang anak ko, ay aalis ako ng tahimik at hindi siya pipilitin. Ayoko lang na kapag dumaan ang pagkakataon ay magsisisi akong hindi ko siya sinabihan ukol rito. Hindi ako pumasok sa trabaho kinabukasan. Wala na akong pakialam kung pangit man ang maging impresyon nila sa akin bilang empleyado.
Magre-resign din naman ako ng maayos bago umalis. Hindi na din ako a-attend ng graduation. My heart is pounding too fast unlike its normal speed. I can't control it anymore. Pakiramdam ko ay lalabas na iyon mula sa dibdib ko sa rahas ng pagkabog. Hindi na rin ako makalunok ng maayos dahil parang may bukol na humaharang sa lalamunan ko sa sobrang kaba. I am standing in front of the RDS Corporation. I even don't have an idea if he's here, but this is the only place I know that he will probably show up. Ang lakas din ng loob ko na magpunta dito kahit walang kasiguraduhan na narito siya. Nag-disguise pa ako para hindi ako mapansin ng ibang empleyado at hindi ako makita ng pinsan ko na si Arnold. 1 hour had passed and I'm still here standing and waiting for him. Tinitignan ko ng mabuti ang bawat taong lalabas mula sa building, pero wala ni isa sa kanila ang nagmamay-ari ng mga madidilim na mata na kilalang kilala ko. I noticed how the guard looked at me suspiciously. Nag-iwas naman ako ng tingin sa kanya at buo pa rin ang determinasyon na makikita ko si Richard. My breathing is heavy because of the scorching heat of the sun. Namumuo na rin ang pawis ko sa noo. Gusto ko sanang mahiya para sa sarili. Kung sakali man na makita ko nga siya at ganito na ang itsura ko. I gasped and my breathing hitched suddenly when I saw a familiar silhouette of a man. Very familiar. That I can detail it clearly. He's wearing a business suit and there are 2 men beside him. Mas lalong lumiwanag ang araw nang magpakita ang masigla niyang ngiti at tumawa sa kung anumang sinasabi ng lalaking katabi niya. Napalunok ako at dumoble ang pagkalabog ng puso ko na makita ko siya. Ilang hakbang lang ang layo niya sa akin pero hindi niya ako napansin agad dahil ang atensyon niya ay nasa 2 lalaki. I heard that you're engaged on. Arranged by both of your family? Magpapakasal ka na, dude? Humalakak yung lalaki nagtatanong. Akata ko naman ay parang nagyelo sa kinatatayuan ko nang marinig iyan. My heart even skipped a beat. Kumunot ang noo ko. Marriage my ass. Sinong gusto magpatali na maaga, no? I didn't expect that his deep and cold voice will make my heart crumpled when I heard him talk. Samantalang sabi niya sa akin, papakasalan niya ako. Mas lumakas ang halakhakan ng 2 lalaking katabi niya. Is hot and how is sexy. Tatanggihan mo yun. The other man groaned and Richard just tilted his head and put his one hand inside his pocket cockily. I don't like her. I'm not interested in marriage. Aniya na dahilan para mas lalong sumikip ang dibdib ko. Napatulala ako. Sabay ang hirap kapag natali ka kaagad. You'll miss to explore more. Sakit sa ulo ang buhay may asawa. Kailangang limitahan ang sarili dahil may responsibilidad. Napasingap ako. Nahihirapan ng huminga ngayon sa lahat ng naririnig. That's why I'll call off the wedding. Dapat lang. Ilang taon pa tayo magsasaya sa buhay binata natin, ano? My knee turned jelly. And if I'm not holding a metal post, I will fall in the ground. Sumulyap muli ako sa bahagi nila at bago pa niya ako makita sa kinatatayuan ko, ay mabilis na akong naglakad pa alis roon kasabay ng pagpatak ng mga luha ko. Sinabi ko sa sarili ko na handa na ako sa magiging reaksyon niya. Kung hindi man niya tanggap at ayaw niya, hindi ko siya pipilitin. Pero ang hirap pala kapag natanggap mo na yung sagot na hindi mo inaasahan. Ang sakit. My heart broke more on one of his friend's suggestion. Pinalis ko ang mga luha na walang tigil sa pagbuhos. Mariin kong kinagat-kagat ang pang-ibabang labi ko para mapigilan ang mga hikbi na kumawala. Ayaw niya sa responsibilidad. Ayos lang, tatanggapin ko. I just don't want him to think that I didn't let him know. I tried to tell him, but what I heard is more than enough as an answer. Now my decision is firm. I will leave him without knowing about our child. Because that's what he wants. I will leave hiding this from him. Para sa ikabubuti naming pareho. My tears stream down my cheeks like a waterfall. I feel like stabbing in the chest because of too much pain. I can barely breathe. Hindi ko maintindihan. Nanonood sa akin ang sakit at nalilito kung iyon ba'y sinagot niya na.
Baka sa mas malalim pang dahilan kaya ganitong sobrang napuruhan ang puso ko. After a year, Richard's point of view. Simula nang nawala siya ay nawala na din ako ng gana sa lahat. Since the day I saw her, I know she's the one. Hanggang sa natuwa na ako sa kanya sa mga sinabi niyang anak siya ng isang businessman. I know from the start that it was all a lie. Inalok ko siya ng isang agreement pero tinanggihan niya iyon. I thought she likes me too. I just miss her. All of her. Kahit na taon ang nakalipas, hindi ko pa din siya makalimutan. I just stopped following her whereabouts since the day I saw her friend Carla. She told me not to bother Delilah anymore. Naisip ko pa ngang she's pregnant dahil nga sa mga kinikilos niya noon lately. At heto ako ngayon, focus na lang sa napabayaan kong trabaho. May activity ngayon ang company ko which is magbibigay kami ng scholarship sa bawat school sa isang probinsya. Hindi ko na muna iisipin ngayon si Delilah at magfo-focus muna ako sa trabaho ngayon. Nasa biyahe ngayon si Richard patungo sa isang dinarayong tourist destination sa probinsya ng Romblon, ang Gintong Pakpak Eco Park na matatagpuan sa Balete, Arayat, probinsya ng Romblon. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa kanilang destinasyon, hindi pa rin maalis sa isip ni Richard ang mga alaala ni Delilah. Lalo na nang makita niya ito sa isang restaurant na nagtatrabaho. Flashback. Delilah? Saad ni Richard. Para itong binuhusan ng malamig na tubig at hindi na makaalis sa kinatatayuan niya. Agad-agad na tumakbo paalis ang babae sa harapan ni Richard, ngunit napigilan siya nito at kinapitan ng mahigpit sa braso nito. Tell me, where's our child? Wala na sa sariling tanong ni Richard kay Delilah. Rumagas ang mga luha ni Delilah na ikinataka ni Richard. Nanlambot siya sa inasta nito at namalaya na lang na wala na sa harap ang babae. Narating na nila ang Eco Park na nasa isa sa mga sikat na tourist destination sa Romblon. Agad na bumaba ng kotse si Richard. Sa gate pa lang papasok sa dinarayong Eco Park ay namamangha ka na. Gintong Pakpak Eco Park will introduce you to Mariang Sinukuan and Apo Malyari. Pagpasok sa loob, tatambad sa iyo ang mga nagtataasang puno ng balete, mga halaman at iba pang punong kahoy. Tanaw rin ang majestic slope ng Mount Arayat na mas lalong nagpapaganda sa buong paligid. In-enjoy ko na muna ang kagandahan ng lugar dahil kinabukasan ay aasikasuhin na namin ang mga school na pagbibigyan ng mga scholarship. Delilah's point of view. Hindi ko alam kung paano ko nasagot lahat ng tanong ni Lucas sa buong biyahe namin pabalik sa Romblon. Galing kasi kaming Maynila para sana baka sakaling makahanap ako ng mas magandang trabaho. Nakakuha ka nga ng magandang mapapasukan kaso lang ay hindi niya inaasahan na nakita akong hindi inaasahang tao na ayaw ko na sanang makita pa. Nagtataka naman siyang gumising at nakitang nag-aayos na ako ng maleta namin. Kinukusot niya pa ang mata niya nang magsalubong ang kilay niya. We're going to leave today, Ma? Medyo gulat niya pang tanong at huminga na ako ng malalim bago tumango sa kanya. Oo, Lucas, uuwi na tayo sa bahay. Sagot ko sa kanya at tuluyan na nagbukas ang mga mata niya ngayon. Mukhang bahagyang gulat sa unang nasilayan niya na magising. Okay, Mama, I'll take a bath now. Iyon na lang ang sinabi niya. Kahit alam ko may mga tanong pa sa likod ng mga mata niya na parang nag-aalinlangan niyang sabihin, pero bahagya ako nakahinga ng maluwag roon dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanyang dahilan. I'm caressing Lucas' hair as I carried him. Malalim ng paghinga dahil sa malalim na tulog pagkatapos ng mahabang biyahe. His head is resting on my shoulder as one of my hand is carrying the bag. 4:00 na ng hapon na makabalik kami sa Romblon. Ramdam ko na rin ang pagod na hatid ng biyahe pero hindi ko na iyon pinagtuunan pa ng pansin dahil bahagyang may tensyon pa sa kalooban ko sa biglang pag-uwi namin. I know I almost told Richard I'm going to think, but I can't help to feel tense knowing that he's near to us. Hindi ko pa nga nakakausap si Lucas tungkol dito. But I promise one of these days I'll tell him. Paunti-unti, para hindi siya mabigla. Alam kong nananabik na siya na makita ang papa niya at napakasama ako kung ipagkakait ko pa yun sa kanya. Tinula ko ang pinto pagkatapos itago ang susi.
Bumungad sa akin ang sala ng bahay na bahagya naman akong nangulila. Nilapag ko ang maleta sa sofa at nagtungo sa hagdan para ilagay na sa kwarto si Lucas. I opened the electric fan and laid him gently in the bed. Inayos ko rin ang comforter at nang masiguradong ayos siya ay nagtungo ako sa kabila para makapagbihis na. Pagkatapos noon ay agad ko nang inasikaso ang damit na dinala namin at naglinis ng kaunti sa bahay. Nang mag-aalas sa isnay, nagluto na ako ng ulam. Mabuti na lang at may ilang stocks pa pala rito. Alas 7 na nang magising si Lucas at sabay na kaming kumain. Pasulyap-sulyap ako sa kanya habang pinagmamasdan siyang ngumuya. Hindi ko alam kung dapat ba ako magsalita pero napansin niya ako. "What is it, Mama?" Halos mahigit ko ang hininga sa biglang pagtatanong niya. Napahinga ako ng malalim at sumuko na. Mukhang dapat ko na yatang simulan ang pagsasabi sa kanya. "Do you want to meet Papa?" Marahan kong tanong at kitang-kita ko ang pag-iiba ng ekspresyon niya. Mula sa kunotang noo habang unti-unting namimilog ang mga mata at umawang ang labi, ay nahinto rin siya sa pagnguya at mabilis sa inabot ang braso ng tubig sa gilid. Bahagya pa ako nag-alala sa reaksyon niya pero nang makita ang kumikinang at nagliliwanag niyang mata, ay bahagya akong nakonsensya sa pag-uwi namin bigla. Opo, Mama. Makikita ko na ba siya?" He said like he's hoping to see his father so soon. I shifted uncomfortably in my seat, really guilty now on my decision. Gusto ko lang naman na protektahan si Lucas. "Yes, baby. But I just need to tell you about it first. Tapos makikita mo na si Papa." Nauubusan kong hangin na sinabi at bahagya pang nanginginig ang tinig. Mas lalong namilog ang mga mata ni Lucas. His eyes glistened more in delight. "Sige po, Mama. I will wait for him. Is he not busy anymore?" Naninikip ang dibdib ko. Sa huli niyang tanong, umiling ako. "Hindi, anak. He really wants to see you." "I want to see him too, Mom. I will wear the shirt you bought in our first meeting." Bahagya ako napangiti sa sinabi niya. My heart fluttered. "Thank you, Mama." Hindi na siya nagsalita pagkatapos noon at hindi na mabura ang ngiti sa labi. Mas lalo yata siyang ginanahan sa pinag-usapan namin. He immediately drank his milk and is even smiling when he closed his eyes when he's already in the bed. Nang makatulog na si Lucas ay tulala ako habang hinuhugasan ang mga pinggan. Should I contact Richard now and tell him that I will let him meet his son now? Hindi ko alam kung sinubukan niya bang tumawag pagkatapos ng nangyari sa restaurant dahil blinak ko ang number niya. Ayoko namang makaramdam ng tensyon sa pag-iisip kong tatawag siya lagi. Katabi ko si Lucas at alas 10 na pero hindi ko pa rin magawang maipikit ang mga mata. My mind is full of running thoughts. I don't know why I'm even thinking what words should I use if I'll contact him again. Paano kung sabihin kong umuwi kami ng Romblon? Magagalit ba siya? Pero marami naman siyang pera kaya walang-wala sa kanya ang simpleng pagbiyahe. Hindi ko alam kung kaya niya bang iwanan ang bundok na trabaho niya. Sa kalagitnaan ng malalim kong pag-iisip ay nakarinig ako ng malakas na pagkatok sa baba. Kumunot naman ang noo ko at bahagyang nagulat doon. Napasinghap ako. Wala naman akong inaasahan na kakatok ng ganitong 10 oras ng gabi na. Mabilis ako napatayo para tignan iyon. Baka magising pa si Lucas sa rahas ng tunog ng katok. Para bang hindi makapaghintay na magbukas. Kumalabog muli ang pinto at napatalon ako sa gulat at lakas noon. Bahagya pa nga ako na inis at hindi na tinignan pa sa bintana kung sino. Mabilis na inikot ang doorknob. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig kasabay ng pag-awang ng mga labi ko para huminga. Parang may bumara sa lalamunan ko at hindi ako makapagsalita ng maayos. Ang maliit na siwang sa pinto ay walang kahirap-hirap na tinulak ni Richard para mas lalo pang lumaki iyon. Nanlaki lalo ang mga mata ko sa ginawa niya pero hindi siya humakbang at nananatili lang sa pwesto niya. "Anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ko sa kanya at gumalaw ang labi niya. Napamaang siya sa parabang
Hindi makapaniwala sa tinanong ko. Ako dapat ang nagtatanong yan, Delilah. Bakit kayo narito? Para takasan ako at ipagkait sa akin ng anak ko? Napasingap ako sa sinabi niya. 2 hakbang lang ang layo naming dalawa at hindi na ako makahinga. Humigpit ang hawak ko sa pinto. Kumukuha ng suporta sa lahat ng nangyayari na ito. Hindi ako makapaniwala na nakikita ako siya ngayon sa tapat ng bahay at narito na talaga sa harapan ko. Paano niya ako nahanap? He's wearing just a simple black shirt with a coat on it and a faded jeans partnered with sneakers. His jaw clenched and his eyes intensified as my heart pounded. Huwag mo namang ilayo ang anak ko sa akin. Gusto ko siyang makita, pero hindi ko siya aagawin sa'yo. Marahas akong napasinghap sa huli niyang pangungusap at naninikip ang dibdib. His voice is very serious and stern while his eyes is slowly turning bloodshot. Kung may aagawin man ako, hindi lang anak ko, kundi ikaw rin. Namilog ang mga mata ko. Ano naman kailangan mo sa akin? You're the mother of my child. And that's an enough reason to make you too live in my roof. Gabi na, Richard. Nakausap ko na si Lucas tungkol dito. Bukas ay papayagan kitang makausap I won't leave until I didn't see my son. I become insane searching for you for the whole day. Hawak-hawak ko na din ang ebidensya na magpapatunay na anak ko siya. At ang huling pagpayag ko sa gusto mo, tumakbo ka. Kaya hindi ako aalis dito. Nalaglag ang pangako mula sa narinig ko. Lucas is already asleep, hindi mo rin siya makakausap. Then at least let me see him. I really want to see my son now. I made it all the way here for you and for him. Payagan mo na ako. Hindi na ako makalunok ng maayos sa bawat pagbigkas niya ng mga salita. Nanghina ako at mas lalong napakapit sa pinto. Huminga ako ng malalim para kumuha ng lakas, pero nabigo ako. His dark burning eyes is making my body tremble. Kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Hindi na ako makalma ngayon. Okay, I'll let you. My lips quiver and the black flames and rage in his eyes stained slowly. He heaved a sigh and his mouth parted. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sa intensidad ng mga mata niya. Tumangu-tangu siya at dahan-dahan kong nilakihan ang siwang ng pinto para makapasok siya. Halos makaramdam naman ako ng hiya nang bumagsak ang tingin niya sa loob. This 2-story house is simple and a bit old since Mama inherited this from her family. The floor is marble but the color of it is faded. Simple lang din ang interior na wala sa kalingkingan ng mga mansyon na nakasanayan tingnan ng mga mata niya. It just has some furnitures that were also old and not that fancy to look at. Tanging linis at ayos at kaunting disenyo ang ginagawa ko para magmukha iyong maaliwalas, malinis at organisado ang mga gamit. Wala naman kung ano sa mga mata niya na pumasok pero kusa akong nainsulto. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya ngayon. Did he regret not knowing about his son too early because of this life he used to? Nagsisisi ba siya na lumaki ang anak niya sa ganitong klaseng buhay? Gusto niya bang kuhanin ito at palakihin sa mas marangya at eleganteng buhay kagaya ng nakasanayan niya? He's a damn attorney CEO of one of the biggest and famous company, not just in the country but internationally. Knowing that his son experienced this middle-class life, for sure he's so regretful. That's one of my insecurity. Kahit naman na ganito lang ang buhay na naipamulit ko kay Lucas, I made sure every day that he's rich with love and care, that he won't feel our state. Pasensya na at simple lang ang bahay namin. Hindi ko alam kung gaano ako kabilis maging malambot sa kanya pagkatapos kong magulat sa pagsulpot niya bigla rito. Bumaling siya sa akin gamit ang mga madilim na mata. Sinarado akong pinto at hindi ko alam kung bakit hindi na ako makahinga. I don't care. I can stay here for years. For my son.
Nahigit kong muli ang hininga sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Hindi siya aalis o uuwi sa kanila pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi ko nagawang isaboses ang nasa isip ko dahil mas nangangamba ako na manginig lang ang tinig ko kapag nagsalita. Dito ko na siya pinatuloy dahil malalim na din naman ang gabi at delikado na ang bumiyahe pa siya para na din makasama at makatabi niya ang anak niyang matulog. Maaga akong nagising at hindi talaga ako nakatulog sa kakaisip at kababalik lang sa nangyari kagabi. What happened still felt surreal. Halos hindi ako makapaniwala na naroon sa kabilang kwarto si Richard at kasama ang anak ko. Akala ko panaginip lang ang lahat. Pero nang makita ko siya pagbaba ko para magluto na ng almusal, ay doon ko napatunayan na totoo nga ang lahat. 6:00 pa lang yon at masyado pang maaga kaya gulat pa ako nang makita siya sa living room na may hawak na phone at mukhang kakatapos lang sa katawagan. Nagkaroon ng ingay sa paghakbang ko sa hagdan kaya naman napalingon siya sa akin. He's sitting in the sofa. He looks so out of place and an outcast here in our house. Nakaramdam ako ng hiya nang makita nakaupo siya roon. Simple lamang naman ang sofa at medyo kupas na ang kulay noon. Hindi rin kasing lambot ang nakasanayan niyang upuan. Nagtamang mata namin at agad siyang tumayo. Good morning. Morning. Ang aga mo namang magising. Nanginig pang labi ko sa pagbati sa kanya pabalik. I just need to make some calls to settle everything while I'm staying here. Bahagya namang namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Tumikim ako. Pwede ka namang umuwi para sa trabaho mo. Hindi naman kami aalis dito ni Lucas. Kita ko ang bahagyang pagbabago ng mga mata niya. I'll stay here. I left my work already. Kayo ang mas mahalaga sa akin kaya narito ako. My lips twitched on what he said. Inayos kong tayo at huminga ng malalim. Hindi pa ako sanay na siya ang unang sasalubong sa akin sa umaga. Magluluto lang ako ng breakfast. Gutom ka na ba? I tried to throw a casual conversation. Tumalikod na ako dahil parang hindi ko kayang tagalan ang titig niya. My heart thumped when I heard his footsteps behind me. Nagtungo ako sa kitchen at hindi ko na binuksan ang ref dahil hindi pa naman ako nakapamili simula nung makauwi kami ni Lucas. Mapapahiya lang ako kapag nakita ni Richard na walang laman ang ref. I opened the cupboard to look what I can cook. Naramdaman ko siyang nagila ng upuan. Mabilis naman na nag-init ang pisngi ko nang makita ang lata ng mga sardinas ang unang bumungad sa akin. My jaw almost dropped in embarrassment in the fact that he's watching from my back. Iyon ang normal na ayos dahil madalas ay iyon naman ang kinakain ko sa umaga kapag papasok sa trabaho. While Lucas is eating his cereals. Hindi ko na nabago dahil hindi ko naman inaasahan ang pagdating niya kagabi. My cheeks flushed so bad. My feet froze in the ground and I tried to move my hands. May ilang corned beef roon at tuna. Mabilis akong kumuha ng 2 lata noong 2 at mabilis na sinara ang cupboard. Ako lang ang kumakain ng tilata at hindi ang anak mo. Agap ko sa kung ano man ang iniisip niya sa nakita. He moved to his seat. Wala naman akong sinasabi. The side of his lips curled a bit, like suppressing a smile. Hindi pa ako nakapamili kaya ganyan. Kumakain ka ba nito? Hiyang-hiya akong tumingin sa dilata ng corned beef. I can eat anything that you cook. Ayos na yan at huwag ka na mag-abala. Iniisip mo ba na hindi ako kumakain yan? Napasingap ako sa tanong niya. Sa sobrang taranta, ay nailuto ko nang wala sa sarili ang almusal namin at kumain ng tahimik. Sa loob ng 5 buwan ay naging maayos ang lahat sa amin ni Richard. Masaya kaming namuhay dito sa Romblon. Naikasal na din kami dahil hindi na makapag-antay tong si Richard at kinunsyaba pa ang anak niya na ikasal kami kaagad. Napakasaya ko dahil hindi ko inaasahan na mangyayari pala ito. Wala na ako mahihiling pa. Napakaswerte ko sa anak ko at sa asawa ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!